Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang dalawang drug suspect sa operasyon ng mga tauhan ng Tantangan Municipal Police Station sa South Cotabato. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resalie Umalay. Isang sospek na kabilang sa PIDEA Regional Target List ang naaresto matapos ang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Coronadal City Police Station, City Police Drug Enforcement Unit, South Cotabato Police Drug Enforcement Unit at Intelligence Operatives ng Coronadal City Police Station sa Purukbulak, Barangay Paraiso, Coronadal City, dakong alas 5:14 ng hapon, Hunyo 17 taong kasalukuyan. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Mark, 35 anyos, laborer at residente ng Barangay Rizal, Banga, South Cotabato. Batay sa ulat, matagumpay na nakabili ang police pusher buyer ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 500 piso mula sa sospek na naging dahilan ng kanyang agarang pagkakaaresto. Nakumpiska ang 2 sachet ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang timbang na humigit kumulang 5 gramo at may tinatayang halaga na 34,000 piso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Walang takas sa batas ang isang lalaki na may kasong karnaping sa operasyon ng Philippine National Police sa Maitong, Sarangani. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Resalie Umalay. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan ang isang lalaki sa isinagawang operasyon sa sitio Manga, Barangay Pinol, Maitom, Sarangani Province noong gabi ng Hunyo 19 taong kasalukuyan. Kinilala ang naaresto na si alias Jagan, 18 anyos, at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 10:57 ng gabi, nang matagumpay na maisilbi ng mga operatiba ang warrant of arrest laban sa akusado matapos itong positibong matukoy at mamataan sa nasabing lugar. Ang nasabing akusado ay may nakabinbing warrant of arrest para sa kasong karnaping ng Section 3, Republic Act 10883. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Mahigit 800,000 piso na halaga ng smuggled sigarilyo na kumpiska ng Makilala Municipal Police Station sa Cotabato. Nakatutok dyan si Police Corporal Bernadette Camino.
Na-recover ng Makilala Municipal Police Station katuwang ang Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS ng Barangay Kawayanon, Makilala, Cotabato. Ang tinatayang 887,700 at 71 piso na halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled cigarettes ngayong ika-11 ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Nagsagawa ng operasyon mga otoridad bilang bahagi ng pinagting na kampanya laban sa illegal cigarette smuggling alinsunod sa Executive Order No. 26 Series of 2026. Ngayon din sa BPAT Challenge 2026 at kapihan sa barangay program. Nagsimula ang insidente nang i-report ng mga opisyal ng Barangay Kawayanon sa Makilala MPS ang isang Nissan minivan na may plakang MBI 4807 na nasangkot sa isang vehicular crash at umano'y kargang mga smuggled cigarettes. Agad rumisponde ang mga pulis sa lugar at na-recover ang 2 kahon ng Fort White menthol cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 75,000 piso mula sa sasakyan. Ang sospek ay isang 25 taong gulang na negosyante mula sa Digo City, Davao del Sur at kasalukuyang nasa kustodiya ng Makilala MPS para sa karagdagang investigasyon. Sa hiwalay na pangyayari noong hapon ng parehong araw, personal namang isinuko ng mga opisyal ng barangay ang karagdagang mga kontrabando na natagpuan ng isang BPAT member sa madamong bahagi ng Purok 1, Barangay Kawayanon. Dito na diskubre ang 19 na kahon o 750 rims ng Fort White menthol cigarette na may kabuuang halagang 800 at 12,700 at 71 piso na pinaniniwala ang bahagi ng parehong shipment. Ayon kay Police Colonel Ramil B. Ruhilia, Provincial Director ng Cotabato Police Provincial Office, mahalaga ang pagtutulungan ng kapulisan, barangay officials at komunidad upang mapigilan ang mga illegal na aktibidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Police Corporal Camino. 3.28 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira at sinunog sa magkahiwalay na operasyon sa Ilocos Sur. Bunga ito ng pinaigting ng Philippine National Police at iba pang law enforcement units upang masugpo ang iligal na droga. Patrolwoman Nikki Lyra Quiñones magbabalita. Muling nagtagumpay ang mga awtoridad ng Ilocos Sur PNP sa kampanya laban sa ilegal na droga matapos masira ang mahigit 3.28 milyong halaga ng mga tanim na marihuana sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon sa Ilocos Sur Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director, bunga ito ng pinaigting na koordinasyon at sama-samang pagkilos ng iba't ibang law enforcement units upang tuluyang mapuksa ang mga plantasyon ng marijuana sa lalawigan. Noong Hunyo 15, nagsagawa ng operasyon ang 2nd Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. Natuklasan ng mga operatiba ang isang marijuana plantation na may lawak na humigit kumulang 550 metro kwadrado na naglalaman ng 4,400 fully grown marijuana plants na may tinatayang standard drug price na 880,000 pesos. Agad na binunot at sinira ang mga ito sa lugar. Samantala, noong Hunyo 17, nagsagawa naman ng joint operation ang PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1 kasama ang iba pang operating units sa pinagtatalunang hangganan ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur at Barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Sa nasabing operasyon, nadiskubre ang 2 marijuana plantation site na may kabuuang lawak na 1,500 metro kwadrado. Umabot sa 12,000 fully grown marijuana na may kabuuang standard drug price na 2.4 milyon ang binunot at sinunog ng mga operatiba. Sa kabuuan, 16,400 fully grown marijuana na may kabuuang halagang 3.28 milyon ang matagumpay na sinira sa 2 magkahiwalay na operasyon. Ipinapakita ng tagumpay na ito ang matatag na pagtutulungan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya at operating units sa patuloy na pagsugpo sa iligal na pagtatanim ng marijuana at sa pagpapanatili ng ligtas at drug-free na komunidad sa Ilocos Sur. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Quiñones, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Quiñones. 748,000 na halaga ng smuggled cigarettes ang na-recover ng mga otoridad sa Kawayan City, Isabela.
Police Corporal Sarah Jane de la Cruz sa detalye. Na-recover ng mga operatiba ng Kawayan Component City Police Station ang mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 748,000 pesos matapos matagpuan sa Barangay Pinoma, Kawayan City, Isabela nitong Hunyo 2026. Bago ang insidente, nakatanggap ang pulisya ng impormasyon hinggil sa isang puting Toyota Hi-Ace van na walang plaka na umano'y nagdadala ng smuggled na sigarilyo. Agad naman na naglatag ng checkpoint ang mga otoridad, ngunit tumakas ang naturang sasakyan nang mapansin ang naturang operasyon. Sa isinagawang pursuit operation, natagpuan ng mga pulis ang mga sako na naglalaman ng 748 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na walang kaukulang tax stamps at pinaniniwalaang smuggled. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 748,000 pesos. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang may-ari at pinagmulan ng mga nakuhang kontrabando. Ayon kay Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, patunay ito ng ating patuloy na kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na gawain. Mananatili tayong mahigpit sa pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang ating mga komunidad at ekonomiya. Dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sarah Jane B. de la Cruz, nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Police Corporal de la Cruz. Isang Philippine Serpent Eagle ang nasagip ng PNP Maritime Group sa Polanco, Zamboanga del Norte. Patrolwoman Luis Mariconde sa report. Matagumpay na nailigtas at na-turn over ang isang buhay na Philippine Serpent Eagle sa Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office o DENR Senro sa Polanco, Zamboanga del Norte nito lamang 19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng mga operatiba ng 5th Special Operation Unit Mabuhay SBC sa pamumuno ni Police Major Sir Dave Erickson D. Ligaspi, officer in charge ang nasabing operasyon. Ayon sa ulat, natagpuan ang naturang ibon na nakukulong sa isang palayan na pagmamayari ni alias Ino, 48 taong gulang, isang magsasaka at residente ng Barangay Maria Oray, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon ang mga operatiba upang masiguro ang kaligtasan ng ibon at maiwasan ang anumang posibleng pinsala rito. Matapos ang maayos na pagresponde, ang nasabing Philippine Serpent Eagle ay ligtas na naihatid at formal na itinurn over sa DNR Senro sa Barangay Poblacion South, Polanco, Zamboanga del Norte para sa wastong pangangalaga, kustudiya at pagsusuri alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon ukol sa pangangalaga ng mga hayop at likas na yaman. Ang PNP Maritime Group sa pamumuno ni Police Brigadier General Crisaleo R. Tolentino ay naglalayong suportahan ang pagpapatupad ng mga batas at programa ng pamahalaan ukol sa pangangalaga at konserbasyon ng mga wildlife species at likas na yaman alinsunod sa layunin ng Philippine National Police na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapatupad ng mga batas na nagpoprotekta sa kapaligiran at mga nanganganib na uri ng hayop. Mula dito sa Sarangani Province, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa.
Abangan po natin bukas, June 24, 2026 sa ating guest sa PKG Online Awitan, ang bandang Race to Vahalia Band. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live streams at replays, at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Malencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.